Jose TV Production. Your only island TV channel. So now let's hear Mama Fama S. Ismail from Jamiatul Nisa Al-Kahiriya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang at naway ang pagpapala at kapayapaan sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya at mga kasamahan. Walhatiin kayo, kami ay walang karunungan maliban sa itinuturo ninyo sa amin. Katotohanan, kayo lamang ang may ganap na kaalaman at karunungan. Una-una po sa lahat, binabati ang lahat sa ating pagbati sa Islam, pagbati ng pagpapala at kapayapaan. Hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo po ang lahat at good afternoon po. Bago po ako pumunta sa aking topic ngayon, gusto ko pong pasasalamatan ang lahat na sa likod po ng programang ito. Kung saan tulad ng sinabi ni Ma'am, parang masaya po ang aking damdamin na may panahon pa rin po tayo pala ganito, no? Women's Day, pero ang inaano nila is mag-celebrate tayo na may kaalaman, na nakikinig sa iba't ibang religious na and then may kaalaman tayo to makukuha dito, inshallah. So alam natin lahat, kung dumadalo po tayo sa mga ganito, sa mga religious na pagpupulong, ay may mga gantimpala po makukuha tayo galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po. Naway ay bahagi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala nito doon sa kabilang buhay at papasukin tayo ng Allah sa kanyang paraiso na kung saan ay yun ay tinatawag na Darussalam o tahanan ng kapayapaan, inshallah. Ito po ay maikling topic, no, or paksang ng mga paksa po na naibigay sa atin ngayon. Ito po ay tungkol sa modesty, no? So, paalaala po ito sa mga karamihan ito about modesty is kung sa Islam is na nakakatuon talaga to karamihan sa kababaihan. So, ang modesty po, ang virtue of modesty sa views of Islam or fadilatul haya fil Islam, ito po ang sa Islam, ang sa Islam ng modesty, ito po ay ang kagandahan asal ng pagkahiya. Ang modesty po ay minanahan or binigyan ng kahulugan ng Islam ay kahiyan or kahiya, no? Or kagandahan asal ng pagkahiya or pagkamahiyain. So, yun po ang modesty dito. So, ano po ang ibig sabihin ng modesty? Ito po ay pagiging mahiyain ay katangian ng isang tao na nagpapakita ng pagiging mahiyain at mapagkumbaba lalo na sa kanilang mga kasuotan at pagsasalita at gawi o gawain. So, tulad din po ng sinabi ni Father, ng mga kapatid natin, si Father kanina sa meaning ng modesty, pagpakumbaba po at saka sa kasuotan at sa pagsasalita at sa mga gawain natin. So doon po na-involved or ang modesty. Pinag-uusapan ang paksang ito sa panahon natin ngayon. Bakit? Dahil po marami na po tayong nakikita mga kapatid natin, kababaihan, no? Kasi dito tayo sa Women's Month of Women. So marami na tayong nakikita mga kababaihan na
medyo nawawala na ang hiya sa kanila. So ito po ang inaano ng Islam, ang modesty is about hiya po. So kapag napagkaitan na po sila ng hiya, lalong-lalo na po ngayon sa social media. So yun na po, nawawala na po ang hiya, ang modesty ng isang mga kabataan ngayon, no, dahil sa social media. So mahalaga po natin ito pag-uusapan ngayon. So ang bakit po ba nasabi natin ang modesty ay nawawala na sa kanila? Marami po tayong nakikita or makikita nagpo-post sa Facebook kung saan ang kanilang kasuotan ay kasi sa Islam alam natin ang kasuotan ng Islam ay ang aura or ang parte ng katawan nila, lahat yan ay aura, ay bawal yan ipakita sa labas maliban sa dalawang parte lang ng katawan, kundi ang mukha at saka kamay. So yun lang po. So ngayon kasi sa ating Islam, nagbabahala na ngayon dahil ang mga kabataan ay wala na pong hiya. Lalo na po sa social media, wala silang hiya na ipakita, mag-upload ng mga picture kung saan ang parteng katawan nila ay klaro, no? So yun ang mas lalo na ngayon mga kababaihan. So, mga kababaihan ang nakikita natin na nawawala na ang modesty sa kanila. Next naman po, yung nakikita natin nagpo-post ng mga kababaihan din sa TikTok. Ano ba ang ginagawa sa TikTok? Nagsasayaw, di ba? So, ang sa Muslim, bawal po ang magsayaw. Pero ngayon, nakikita natin sa impluensya po ng technology or sa mga social media, nakikita natin sumasayaw. Kahit po nakikita natin Muslima, nagsusuot po siya ng kanyang damit or naghihijab, nag-aabaya, pero nagsasayaw. Wala po doon sa kanya ang modesty po. So yon ang pagkahulugan ng ating modesty sa Islam. Dapat po magsuot ng disenteng damit na ikaw ay ano ba yan, parang pinakadatan may respeto sa iyong sarili at saka nirerespeto ka ng tao. So yon po ang modesty po. So kahit po nakikita natin sa TikTok nagsasayaw, sabi natin okay lang dahil nakahijab siya. Meron pa tabiya, sikitebi or excuse po sa mga kapatid natin Muslim mga nakanikab, pero may nakikita pa rin tayo nagsasayaw. Wala na po yon sa turo ng Islam. Kahit siya ay nakadamit ng maganda or turo ng Islam, pero ang ginagawa niya wala na sa modesty po, wala na sa hiya. Nawawalan na po ang mga kapatid natin na kababaihan na hiya. Importante po sa isang tao ang may hiya. So pagpo-post po din sa Facebook ng mga masasamang salita, di ba ang sabi natin, ang modesty, kabilang dito ang pagsusuot ng disente, pagsasalita ng maganda, pagpakita ng iyong mga magandang action, magandang ginagawa. So nakikita din natin sa book, ang mga salita, pinopost, no? Pinopost mo yan, nagagalit ka, may kasama kang nag-aaway, nilalagay mo sa Facebook. Hindi mo ba alam ang Facebook, hindi lang isa ang nakakapanood sa'yo, kundi marami. So nasaan ang hiya, nasaan ang modesty sa iyong sarili? Dapat natin yon pahalagahan. Lalo na po sa mga may mga magkaibigan, mag-asawa, no? Related po ito sa atin pag may nag-aaway at asawa sa Facebook, and then ilang araw makalipas, andun na nag-sweet-sweet. So iba yon po, dapat talaga iano natin ang modest ng ating mga pamilya, no? Dapat pahalagahan natin yun. So yon ang natin ngayon, ang problema sa atin dahil wala na po ang modesty. So sana maibalik tulad noon, 'di ba? Noon sobrang mahiyain ang tao noon. Kahit sabi nila nga pag nakautot ka sa katabi mong lalaki, ayaw na nila yan pag parang mag-separate, sasama na yan sila sa lalaki, hawang hiya-hiya nila sa kasama nila. Yan po. So ngayon parang nawawala na ang modesty. So yun. Lahat po yan ay nangyayari po yan bunga ng
kawalan ng hiya, kawalan ng modesty po yan. So yon po, dapat pag sinabi natin modesty, ang pagsuot mo ay maganda. Sa Islam po ito, no? Dapat hindi klaro, hindi ano yun, damit mo, hindi masikip, at hindi po alintana ang iyong mga shape ng iyong katawan. Dapat maluwag. So yun po ang turo ng Islam about sa modesty, ang tingin ng Islam sa modesty po. At pagsasalita bilang babae, dapat mahinhin ka. Dapat, kung hindi, dapat yun sa labas ka, kung sinong-sinong lalaki kahit hindi mo kilala, nagkukusap ka, so yun din po ang modesty. At mga action mo, yung nagsasayaw, ay kabilang po yun na wala ka ng modesty, wala ka ng hiya. So yun po, dapat natin pahalagahan ang ating pagkahiya po. Tandaan po natin ang pagiging mahiyain ay maituturing po na isang marangal na pag-uugali na siyang pinagmumulan ng marangal na salita at gawa, at ang kawalan naman ng hiya ay siyang pinag-uugatan ng pagbibitaw ng masama at malaswang salita at pagsasagawa ng malaswang gawain. So yun po, ang pagiging mahiyain ang importante. Kaya naman, dito ang first na basis natin tungkol sa modesty, ang sabi ng propeta natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumasa kanya ang pagpapala at kapayapaan. Sabi niya, al-haya'u kullu khair. Ang pagiging mahiyain, lahat yan ay nagdudulot ng mabuti o kabutihan. So yun po ang mahiyain. Sabi din niya sa ibang hadis, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Sabi niya, ang pananampalataya, ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon 73 bahagi, may 73 bahagi. Ito ang pagiging mahiyain ay bahagi ng pananampalataya. So meaning ang pagkahiya, pag may modesty ka, may pagkahiya ka, part yon ng pananampalataya mo. Lagi po natin tandaan, anuman gawa o salita kapag ito ay nasamahan ng hiya, magiging maganda ito at marangal. So ang result nito ay maganda at marangal ang iyong ginagawa kapag ikaw ay mahiyain. At kahit ano naman gawa o kaya salita, kapag ito ay nasamahan ng walang hiya, ang kalalabasan naman nito ay pangit at malaswa. Kaya naman, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ang pagiging mahiyain ay walang idudulot maliban sa kabutihan. Sabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kapag wala ka ng kahihiyan, sabi niya, gawin mo na ang gusto mong gawin. So, ito yung hadis. Kung ang tao wala ng kahihiyan, ginagawa nila na ang kanilang gustong gawin. Ano ang nakikita na natin ngayon sa social media? Ang mga content creator, Muslim man yan, lalaki man yan, o babae, gumagawa na sila ng content upang lang makita, pero hindi na siya naaayon sa ating turo Islam. Ang mga babae, nakatirong, nakanikab, pero nandyan, nagkakarate, kung anong ginagawa, pero wala na yan hiya. Wala na, nawawala na ang hiya ng isang babae. So yun po, dapat natin tandaan, ang lahat nating ginagawa ay dapat sa utos ng ating reliyon, wag lang labag sa ating reliyon. Tandaan po natin ang al-haya'u minal iman. Ang pagiging mahiyain po ay parte po ng ating pananampalataya. Kung wala ang hiya, meaning hindi kompleto ang iyong pananampalataya. Ang hiya o pagiging mahiyain po ay kabilang sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ibalik po natin ang pagkahiya sa ating sarili. Napaka-importante po ang ugali ng bilang isang Muslim o Muslima, ang ugaliing mahiyain, no? Dapat
iano talaga natin ang pagiging mahiyain, ang modesty. Sinabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqa l-islami al-haya. Sabi ng propeta, lahat ng relihiyon ay may natatanging asal. Katunayan, ang pinakamainam na asal sa Islam ay ang hiya. So yun ang pinakamainam na asal sa Islam, ang turo ng Islam, ang hiya. Dapat meron sa atin ang hiya. Bakit? Ang pagiging mahiyain po ay isang mahalagang katangian ng isang Islam. Bakit po? Dahil po ito ay tumutulong sa mga individual na pagpanatili ang kanilang dignidad at maiwasan ang kanilang mga masamang gawain. Ito din po ang tumutulong upang mapanatili ang kanilang paggalang sa sarili at mapabuti ang kanilang relasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung gusto mo po may magrespeto sa iyo at respetuhin mo yung sarili at ang mga tao magrespeto sa iyo at bumalik ka at lumapit ka sa ano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat po may hiya ka, may modesty ka po. Pero maliban po dito, dahil sabi natin lahat ng ating ginagawa may dapat padalhan ng hiya, may isang bagay po na bawal ang pagiging mahiyain po dito. Ano po siguro? Ito ay pagsaliksik ng kaalaman. Dapat wala po tayong hiya dito. Dapat pakapalan po ng muka ang pagsaliksik ng kaalaman. Kung may hindi ka alam about sa iyong relihiyon, dapat magtanong ka sa kung sino ang may knowledgeable or sinong may alam. Huwag kang mahiyang magtanong, no? Dahil ang kaalaman, kung hindi ka magtanong, ikaw ay manatili bilang isang mangmang na tao. So huwag tayong mahiya. Lahat ng trabaho natin, lagyan natin ng hiya, pero maliban sa pagiging pagsaliksik ng kaalaman sa ating relihiyon, sa ating ginagawa, sa ating pag-aaral, dapat magtanong po tayo. Dahil ang pagtanong ay, pag-aaral, ito po ay wala siyang ilagay ng hiya po. Okay. So kung ano po, kahit ano pong katayuan mo, matanda ka ba, or ano ang ano mo sa katawan, huwag ka pong mahiya. Sabihin mo, matanda na ako, hindi na ako mag-aral. Mas lalo na po sa Islam, maraming dapat pinag-aaralan. Pag-aral ng pagbasa ng Quran, huwag kang mahiya magtanong, paano ba magbasa kahit sa bata? Dahil dapat po tayo manaliksik ng kaalaman. So, yun lang po, naway ang ating pagtipon-tipon ngayon ay may napupulatan po tayo ng aral at may gantipala tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'ad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa TV Production. Your only island TV channel.